Isa rin sa mga aral at matutunan natin sa Islam yung tinatawag na iman. Iman. Ibig sabihin ng iman ay pananampalataya. Pero ano ang definition sa loob ng Islam ng tinatawag na iman o pananampalataya? Ito ba'y katulad ng paniniwala na sinasabi ng ilan na maniwala ka lang, paraiso ka na? Sa Islam, ang tinatawag na paniniwala ay yung nagmumula sa ating puso, sinasabi ng ating mga dila at ginagawa ng ating mga pangangatawan. So ibig sabihin, ang paniniwala sa loob ng Islam ay kaiba sa paniniwala ng ibang relihiyon. Sa Islam, ang paniniwala ay isinasa puso, sinasabi at sinasagawa. So sa puso, sa salita at sa gawa, ang pananampalataya. Kung tunay mong mahal ang nag-iisang Diyos, sasambahin mo siya. Hindi po ba? Susundin mo siya. Dahil kung sinasabi natin na naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi rin tayo sumusunod, hindi po paniniwala ang tawag dyan. Ang tunay na paniniwala, yung nagmumula sa puso, sinasabi ng ating dila, ginagawa natin. Sa puso, sa salita at sa gawa. Hindi po yung maniniwala tayo, halimbawa sa propeta. Sinasabi natin, naniniwala tayo kay Muhammad, naniniwala tayo kay Jesus Christ, naniniwala tayo kay Moses, kay Abraham, kay Noah, pero nasaan yung tunay na pagmamahal? Ang mga Muslim, ang paniniwala nila sa propeta, example, ay ginagaya nila sa mga dapat gayahin sa bawat propeta. Yung way of life nila, yung pagdarasal nila, yung pag-uugali nila, yung pananamit nila, yung maging sa kanilang pagbabalbas at kung ano yung mga hilig nila ay makikita mo sa mga Muslim, sa karamihang sumusunod sa mga Muslim. So ito yung iman, ito yung pananampalataya na kung saan mayroon naman itong tinatawag na 6 na haligi ng pananampalataya. Kung tatanungin mo sa Islam, ano bang pinaniniwalaan ng mga Muslim? Di ba? Unang-una, sila po'y naniniwala sa nag-iisang Diyos. Nang nag-iisang Diyos na ito ay hindi dumarami. Nag-iisa lang, bukod tanging nag-iisa. Hindi nagiging 2, hindi nagiging 3, at hindi rin nagiging milyon. Isa lang siya na nananatili. Pangalawa, ang nag-iisang Diyos na ito ay pinakamakapangyarihan, kung saan walang pangangailangan, walang kapintasan. Yan ang Panginoon. At siya rin ay hindi nanganak, at siya rin ay hindi pinanganak, at wala siyang katulad. Ito yung Diyos na pinaniniwalaan ng mga Muslim. At kahit sino na tao o anuman ang relihiyon niya ay masasang-ayon sa ganitong paliwanag na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil kung ang Diyos ay 2, problema. Di ba? Kung ang Diyos ay 2, malilito ka. Tulad ng ginagawa ng ilan na meron silang mga aral na kalituhan sa sarili, na kapag gusto niya manalangin, dito mananalangin. Kapag ang problema niya pag-ibig, dito sa Diyos na ito. Pag ang problema niya swerte, dito raw mas maswerte. At kapag ang problema niya sa hanap buhay, or anumang gusto niya ng kalusugan, ibang Diyos ang hinahanap niya. So, kalituhan ito sapagkat sa Islam, sasambahin mo ang nag-iisang Diyos na ito na kung saan hindi dumarami. Iisa lang siya. At pinakamakapangyarihan. Kung siya ay may mas makapangyarihan pa kaysa kanya, problema. Hindi po ba? Na kung saan mayroon pa palang ibang Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Or ganun din ang katuruan sa Islam ng Diyos ay hindi nanganganak at hindi rin ipinapanganak. Dahil kung nanganak ang Diyos, ang anak niya is Diyos din. At kung ang anak ay Diyos din, ibig sabihin, mag-ama ang Diyos. So hindi isa pa rin ang Diyos. Hindi po ba? So, sa Islam napakalinaw, hindi nanganak at ipinanganak. At ang higit sa lahat, wala siyang katulad. Dahil kung may katulad ang Diyos mo, naku, pwedeng pekein niya ng China. Hindi po ba? I-duplicate ng China. Na kung saan, dito sa Islam, tanggap ng kahit sino ang aral patungkol sa Diyos na wala siyang kahalintulad.